Binabati ko yung lahat ng mga nakikinig dito, lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Toning at nais ko lang pong ikwento itong nangyari noon sa aming baryo. May tuturing ko rin po kasi itong karanasan ko rin sa aswang. Nangyari po ito noong mga panahong binatilyo pa lamang ako at nakatira po sa isang bayan sa Albay. Payapa naman yung aming baryo noon. Marami-rami man yung mga kabahayang nakatirik doon. Pero hindi naman nagkakagulo yung mga tao gayong mas ninanais nga ng mga ito ang tahimik na pamumuhay. Hindi nga namin aakalain noon na dahil lamang sa isang pangyayari ay magkakaroon ng kababalaghan sa aming baryo. Nalabis namang nagbigay ng takot sa mga tao. Sa bahagi kung saan malapit sa gubat ay meron pong mag-asawa na nakatira roon. Pareho silang may edad na at tahimik rin naman pong namumuhay roon. Hindi nga namin inasahan noon na sila yung magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng kakaibang mga pangyayari sa aming baryo. Hindi rin naman kami nag-isip noon na may tinatagong lihim yung mag-asawang yon dahil mababait naman yung mga ito. Nagsimula yon ang mabalitaan naming namatay raw yung matandang lalaki. Nakaramdam pa nga ako ng awa noon sa matandang babae gayong naiwan nga itong mag-isa. Lalo nga noon na nadagdagan yung awang aking nararamdaman nang hindi na raw nito nagawang bigyan ng magandang burol at libing yung kanyang asawa. Dahil nga walang-wala rin sila. Ayon pa sa mga kababaryo namin ay naghukay na lang daw yung matandang babae sa likod ng kanyang bahay. At doon daw nito nilibing yung kanyang asawa. Binalot lang daw niya yon ng banig at saka nga niya inilibing ng padapa. Hindi rin alam ng mga nakasaksi kung bakit padapa. Ilang araw matapos mailibing yung matandang yon, tila nagsimula na rin yung kababalaghang nangyayari lalo na kapag sumapit na nga yung hating gabi. May mga iilan na rin kaming mga kababaryo na nagrereklamong naalimpungatan daw kapag hating gabi. Gayong may mga ingay raw silang naririnig na parang may tumatakbo. Ayon pa sa mga kababaryo, may mga naririnig daw silang mabibilis na mga pagyabag na dumadaan sa kanilang bahay. Kapag naman sinusubukan nilang tignan, ay hindi nga nila naaabutan gayong mabilis raw talaga yung nilalang na may gawa ng mga pagyabag. Ipinagtataka nga yun ng mga tao. Gayong naririnig nga nila pero wala pa namang may nakakakita kung sino ano ba talaga yung may gawa ng naturang ingay. Minsan nga ay hindi lang nila pinapansin dahil hindi rin naman tumatagal at bigla ring tatahimik yung paligid. Marami nga yung mga nagsabi noon na baka raw may mga kababalaghang nangyayari sa aming baryo at hindi na talaga ito normal. Dahil naman sa mga usapang yon ay tila binalot ng pangamba yung aming baryo. Hindi pa man nalalaman kung ano nga ba yung may gawa ng ingay na yon, pero marami na nga yung naniniwalang talagang may kababalaghang nangyayari. Dahil hindi ko man naranasan yung tungkol sa mga sinabi nila, hindi ako gaanong naniniwala noon. Naisip ko lang noon na baka dala lamang yun ng kanilang antok at baka kulang lang sila sa tulog. Sinabi ko pa noon sa aking sarili na kapag hindi ko maranasan yon ay hindi ako maniniwala kahit marami na nga sa kanila yung nagkukwento tungkol sa kanilang mga nararanasan. Sa paglipas ng mga araw, naging matunog na sa aming baryo yung ganong usapin. Halos lahat ay nagtataka kung bakit nagkakaroon ng ganong pangyayari at tuwing hating gabi pa. Yun nga lang, wala pang nakapagsasabi noon kung ano o sino ba talaga yung dahilan ng mga ingay na kanilang naririnig pagsapit ng hating gabi. Isang pagkakataon noon, dahil nais ko ring malaman kung ano ba talagang nangyayari. Sinubukan kong hindi muna matulog. Pero dahil nga hindi ako sanay magpuyat ay hindi pa man mag-alas 10 noon ng gabi ay nakatulog na rin po ako. Yun nga lang,
Mga bandang 12:00 na ay naalimpungatan rin ako dahil sa ingay na aking naririnig. Mabilis yun ang mga pagyabag na animoy may nag-uunahan sa pagtakbo. Habang papalayo yung mga pagyabag at pahina ng pahina yung mga ingay na aking naririnig, naalala ko nga yung mga kwento ng aming mga kababaryo. Kaya't mabilis nga akong napabangon at napasilip sa bintana. Tinanaw ko nga yung daan at sa hindi kalayuan ay may napansin nga akong nagtatakbuhan. Dahil mabilis rin yung nawala, hindi ko rin nalaman pa kung ano nga ba yung mga yon. Basta't mabibilis yung mga galaw ng mga yon. Nang wala na nga yung naturang ingay, ay bumalik na rin ako sa pagtulog. Dahil inaantok pa nga ako ay nakatulog naman ako agad. At kinaumagahan nga noon, nang magising ako ay wala na nga yung aking mga magulang. Naisip kong may pinuntahan yung mga ito, kaya't ginawa ko na lamang yung mga gawaing bahay. Mga bandang tanghali na nga nang makauwi si nanay at tatay noon. Pagkarating nila sa bahay ay agaran silang nagkuwento. Lalo na nga yung nanay ko, tungkol sa mga narinig niyang kwento sa aming mga kababaryo. Ganon na lang yung aking kaba, dahil tungkol pa rin yon sa mga ingay na naririnig nila tuwing hating gabi. Ang lalo ko pang ikinatakot noon ay nang sabihin ng nanay ko na marami raw nagsasabi na aswang yung may gawa ng naturang ingay. Hindi lang daw isa yung mga yon, kung hindi marami daw sila, at nag-aanyong hayop daw at nag-uunahan sa pagtakbo patungo doon sa bahay ng namatay na matanda. Nanlaki pa nga noon yung aking mga mata dahil sa mga sinabi nito. Napag-alaman ko rin mula sa aking ina na may kwentong araw yung mga kababaryo namin na may isa raw sa kanila na nakita kung saan patungo nga yung nilalang na may gawa ng mga ingay tuwing hating gabi. Hindi man daw niya lubos nakita yung mga nilalang, pero natigil daw yung kanyang mga naririnig na ingay sa mismong bahay ng mag-asawang matanda. Malapit nga yung bahay niya ron, parang siya yung pinakamalapit sa bahay ng naturang mag-asawang matanda. Isang pagkakataon ay sinubukan raw niyang matyagan yon. Hindi ko alam kung maniniwala ko noon sa mga sinabi ni nanay. Akala ko nga ititigil na yon sa kanyang pagsasalita, pero may dinagdag pa ito. Nakita raw talaga ng kababaryo naming yon. Marahil daw, kaya pabalik-balik daw yung mga nilalang na yon sa bahay ng matandang mag-asawa ay dahil nga raw dinadalaw nila ang matandang namatay at pinipilit din nilang sumama yung matandang babae sa kanila. Gayong wala na nga itong kasama sa kanyang bahay. Nagpatuloy pa si nanay noon sa kanyang pagkukwento. Pero hindi na nga ako nakinig pa. Gayong tumatak na rin sa aking isipan yung mga sinabi nito tungkol sa mag-asawang matanda at maging sa mga ingay na naririnig tuwing hating gabi. Napailing na lang ako noon dahil kung totoo man yung mga yon, ay nakakatakot na makasalamuha yung naturang matandang babae. Nang mga sumunod na gabi noon, ay mas pinili ko na lamang na matulog kahit pa na nagigising na rin ako tuwing hating gabi. Natakot din ako noon na baka kung makita ko nga yung mga nilalang na hinihinala ang aswang, ay baka kung ano pa yung mangyari. Yun nga lang, dahil na rin sa hindi ko magawang labanan yung aking kuryosidad at kagustuhang makita rin yung mga nilalang na yon, isang gabi noon ay hindi ko napigilan yung sarili ko. Hindi nga ako makatulog noon dahil hindi man lang ako nakakaramdam ng antok kahit konti. Kaya't naghintay na lamang ako ng hanggang maghating gabi. Pumuesto na lamang ako noon malapit sa bintana at nang masilip ko kaagad kung ano man yung nangyayari sa labas kung sakali mang marinig ko yung mabibilis na mga pagyabag. Noong maghating gabi na nga, ay nakarinig na nga ako noon ng papalapit na mga pagyabag. Hindi na ako nagdalawang isip at kaagad na napasilip sa aming bintana. Sinigurado ko namang hindi ako makikita ng nasa labas o ng mga paparating. Dahil takot rin ako noon na malaman nilang may nakatingin sa kanila. Naisip kong kapag mangyari yun ay baka kung ano nga yung gawin ng mga ito sa akin.
Habang papalapit na nga yung mga pagyabag, ay may natatanaw rin akong mga tumatakbo. Nang malapit na ito, nanlaki yung aking mga mata dahil sa aking nakita. Hindi ako makapaniwala. Gayong yun nga yung unang pagkakataon na nakakita ako ng naglalakihang mga aso. Ang nagbigay ng labis na takot sa akin noon ay nang mapansin ko yung mga nagbabaga nilang mga mata. Pinagmasdan ko na lamang yung mga ito hanggang tuluyang nawala yung mga ito sa aking paningin. Noon din, napagtanto ko rin kung saan nga sila posibleng magtungo. Gayong yung daang kanilang tinahak ay patungo nga sa bahay ng mag-asawang matanda. Naisip ko agad noon na marahil ay totoo nga yung mga kwento-kwento. Ilang sandali pa akong napatulala noong mga oras na yon. Hindi ko alam kung anong gagawin dahil sa aking nakita. Sinubukan kong makatulog noon, pero hindi na nga ako dinadalaw ng antok. Hanggang sa mag-umaga na ay hindi nga ako makatulog. Kaya't ganoon na lang din yung pagtataka ng aking mga magulang. Hindi na ako nagdalawang isip na sabihin sa aking mga magulang kung ano nga ba yung nakita ko ng gabing yon. Maging sila ay nagulat dahil sa mga sinabi ko sa kanila. Nagwika naman noon yung tatay ko na marahil ay hindi nga nila titigilan ng pagpunta sa bahay ng matandang babae hanggang hindi ito sumasama sa kanila. Dahil nga sa sinabi ko, naging malakas yung kutob ng tatay ko na mukhang nais talaga nila na isama yung matandang babae sa kanila. Napaisip pa nga yung aking mga magulang na marahil ay hindi lamang nila yon kaanak. At siguro ay mga anak at apo rin ng dalawang matanda. Sinangayunan ko naman yung aking mga magulang noon. Dahil wala rin nga akong maisip na kung ano pang eksplanasyon bukod doon. Napailing na lang yung nanay at tatay ko at sinabing hanggang sa hindi umaalis yung matandang babae sa aming baryo, marahil ay hindi rin kami patutulugin ng mahimbing ng mga ingay na gawa ng mga aswang na yon. Hindi ko nga alam noon kung bakit tuwing hating gabi talaga nila ginagawa yung ganon. Kaya't napaisip rin kami noon na marahil ay kaparaanan din po nila yon para hindi sila madaling mahuli. Gayong tulog na nga yung mga tao. Dahil sa mga sinabi sa akin ng aking mga magulang, pinagsabihan nila akong maigi raw na kapag nakarinig ako ng ganon, ay huwag ko na lamang pansinin. Binalaan pa nila ako na baka sa susunod ay hindi lang yon yung aking makita at baka ikapahamak ko pa nga. Gusto ko mang sundin noon yung aking mga magulang, pero hindi ko napigilan yung sarili ko at tuwing nakakarinig ako ng ingay sa may labas tuwing hating gabi, ay talagang tinitignan ko pa rin. Dahil na rin siguro na sanay nga akong nagigising ng ganong oras ay hindi ko rin maiwasan talaga yung ganong pangyayari. Hanggang dumating nga yung huling pagkakataon na nasilayan ko yung ganoong eksena. Nag-aabang kasi ako noon sa muling pagdaan ng mga aswang. Gayong mag-alas 12 na rin ng hating gabi. Noong marinig ko nga yung ingay ng mga ito, agaran akong napasilip noon. Hindi naman nagtagal ay dumana nga yung mga naglalakihang hayop sa may tapat lang ng bahay. Sinundan ko na lamang sila ng tingin hanggang sa mawala na nga yung mga ito. Nang naging tahimik na yung paligid, nagpasya nga akong matulog na ulit. Pero medyo matagal pa at hindi pa rin ako nakakatulog. At muli ko na namang narinig na may paparating na mga pagyabag. Dali-dali akong nagpunta sa bintana noon at sumilip. Ganoon na lamang yung gulat ko nang matanaw ko. Napabalik na nga yung mga naglalakihang aso. Nang dumaan sila sa may tapat ng bahay namin noon, ay napansin ko na meron silang daladala. At ganoon na lamang yung takot ko noong sabay-sabay nga silang napalingon sa akin noon. At napangisi pa na animoy alam nga ng mga ito na nakatingin ako sa kanilang lahat. Nakita ko ring napapangiti noon yung matanda at kumaway pa nga sa akin. Yung matandang sinasabi ko ritong kanilang daladala ay walang iba kundi yung matandang babae.
Kumaway po ito pero yung ekspresyon ng kanyang mukha ay talagang nakakapanghilabot. Nanlaki talaga yung aking mga mata noon. At nang mawala na nga yung mga ito, doon ko lamang napagtanto na nagawa na nga nilang kumbinsihin yung matandang babaeng yon na sumama sa kanila. At base nga sa nakita ko na itsura ng matanda, parang hindi na po yun normal na nagpapahiwatig na isa nga rin itong aswang. Kinaumagahan, naging balita na sa aming baryo na wala na nga yung naturang matanda. Kumpirmado nga ng aming mga kababaryo na nilisa na po nito yung aming lugar. Ayon pa sa kanila ay may nakakita raw sa matanda na sumama na nga sa mga grupo ng naglalakihang mga aso. Dahil nga sa pangyayaring yon, tila nakampante na rin yung mga kababaryo namin na tila nawala na rin yung takot at pangamba. Ganon rin po yung takot na nararamdaman namin noon. Pero hindi ko na sinabi sa mga kababaryo namin na maging ako ay nakita rin nung nilisa na nga ng matandang babaeng yon yung aming lugar. Hindi man po tulad ng ibang mga kwento dito yung kwentong ito, pero naranasan ko po ito. At dito ko na ito tatapusin at maraming salamat po.